Can we join? Ulit na tanong ni Alex na ngayon ay seryoso ang mukha. Ibinaba ko ang hawak na kutsara. Pakiramdam ko ay nawala na ako ng ganang kumain dahil sa dalawang gwapo na ito, lalo na kay Alex. Ayoko pa naman itong makita simula nang halikan niya ako kahapon. Hindi pa man ako nakakasagot ay nauna nang umupo ang kasama ni Alex sa tapat ni Hana na hindi hinihiwalayan ang paningin ng aking kaibigan. Okay. May akong sagot. Umupo naman sa akin tapat si Alex. Nakatitig lamang ito sa akin. Bigla tuloy akong pinagpawisan. Napainom tuloy ako ng aking hot chocolate na mas lalong nakadagdag ng aking pawis. Mabuti na lamang ay dumating si Aling Nena para kunin ang order ng dalawa. Nagulat pa ako sa sagot ni Alex dahil ganoon din daw sa aming kinakain. Wala kaming imik na dalawa ni Hana. Naramdaman ko pa ang marahang pagpisil ni Hana sa aking kaluwang hita. Mukhang pati ito ay natatan sa dalawang lalaki. Bahagya tuloy ako napatingin sa aking kaibigan na ngayon ay umiinom na rin ng kape. Mukhang nawala na rin ito ng ganang ubusin ang lugaw. Ilang sandali lang ay nag-uusap ang dalawang lalaki. Para tuloy kaming na out of place ni Hana dahil nag-uusap sila ng ibang lengguwahe. Pero ang mga mata ay panakanakang napapatingin sa amin. Siguro ay may lahing foreigners ang mga ito. Sa itsura pa lang naman kasi ni Alex at sa pangalan nito. Ano, tara na ba? Pasimple akong bumulong sa tenga ni Hana. Oo te, please, uwi na tayo. Sagot din itong sobrang hina. Sabay kaming tumayo ni Hana kaya napatigil ang dalawa sa pagsasalita sa aming harapan. Mauna na kami. Sabi ko at mabilis kong hinila si Hana na hindi sila nililingon. Kulang na lang ay liparin na namin ang aming nilalakaran. Diyos mio, para silang nakakatakot. Ate Aryan, sakay na tayo. Parang mas takot pa itong si Hana kaya nagtaka ko. Kilala mo ba ang mga iyon? Tanong ko dito. Napatingin ito sa akin habang malalaki ang mga hakbang naming dalawa. Yung lalaki nasa harapan mo, te. Yun yung nakita ko kaninang panaytingin sa'yo. Kilala ka pala nun? Ha? Si Alex? Takang tanong ko. Oo nga, te. Siya ang tinutukoy ko. Kilala mo ba? Bahagi ako natigilan. Siya yung bagong kapitbahay natin. Siya pala yun? Wow, ang liit ng mundo. Magkakilala pala sila ni Sian. Sinong Sian? Wait, yung kasama ni Alex kanina? Kunot na akong tanong. Oo, Ate Aryan. Siya si Sian, ang uncle ni Angel na aking estudyante. Napahinto ako sa aking paghakbang at humarap dito. Ang gwapo niya, Hana. Kaso mukhang tatay mo na lang iyon. Napatigil din ito at napatangan na lamang sa aking sinabi. Ano te? Anong kinalaman nun? Baka sa mukha nito ang pagkalito. Para kasi may gusto sa'yo yung Sian. Ibang klase kasi kumakatingin sa'yo. Panunokso ko dito. Nangamatis ang mukha ni Hana sa akin sinabi. Parang gusto ko tuloy matawa dito. Ako na ang bahala ng sa akin. Ikaw na ang sayo. Mabilis ako napalingon sa boses na iyon. At walang iba kundi si Alex, kasunod nito si Sian. Mga mukhang mato ng mga ito sa sobrang laking tao at laki ng katawan. Napansin ko ang daming napapatingin sa kanilang gawi. Pero bago kami nakahuman dalawa ni Hana ay kasing bilis ng kidlat na hawak ako ngayon ni Alex. Sa sobrang gulat ko ay napatingin ako sa gawin ni Hana. Nakita ko din na halos mastatwa ang aking kaibigan. Teka sandali, ano to Alex? Nasigaw ko kay Kurimaw pero parang wala itong narinig at mabilis akong nahila. Nagpupumiglas ako ngunit sadyang malabakal ang kamay nito. Hanggang sa makarating kami sa parking. Nakita ko ang pulang sports car na mukhang milyones pa ang halaga. Nakita ko ang kamay ni Alex na may hawak at may pinindot doon. Nakita ko ang pag-ilaw ng sasakyan. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan at parasahan akong pinapasok. Hoy, ano to? Hindi ako sasama sa'yo. Ngunit wala akong narinig mula dito. Nang makapasok ay umikot ito para pumasok sa loob at umupo sa driver's seat. Napanganga na lamang ako sa loob ng kotse nito. Hindi ko akalaing yayamanin pala ang lalaking kapitbahay ko na mahilig makikain. Ang kaibigan ko, sana, baka mapahamak iyon. Napalingon ito sa akin na magsimula itong magmaneho. Don't worry baby, she's safe to my friend. Napanganga na lamang ako. Paano mo nalaman kung nasan kami? Nagjo-jogging din kami, baby. Medyo napahiya ako. Tama nga naman, halatang nagjo-jogging din naman ang mga ito dahil sa basang t-shirt. Siya ba tong sasakyan? Tanong ko. Lumingon ito sa akin. Yeah?
May sasakyan ka pala, pero bakit nakikikain ka sa bahay? Tinignan ko ang mukha nito dahil mukha itong natatawa. I love eating your cooks, baby. Bakit ka ba panitawag sa akin ng baby? Hindi kita tatay, no? Asik ko dito at napa ako ang paningin sa labas ng bintana. Humalakak lamang ito sa akin ngunit hindi ko nililingon. Ilang minuto lamang ay napansin ko ang pag-iba ng daan na aming pupuntahan. Saan tayo pupunta? Huwag mo akong kikidnapin, sinasabi ko sa'yo. Mahirap ako sa daga at wala kang mahihita sa akin. Babala ko dito. Relax, baby. I never do that to a beautiful person like you. Tumingin ito sa akin sabay kindat. Pakiramdam ko tuloy ay lumuwag ang aking panty. Diyos ko po. Ilang sandali pa ay tumigil ang sasakyan sa harap ng isang hypermarket. Uy, finally here, baby. Para hindi ka na magalit sa akin, mamimili tayo. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na kasama ito habang pumipili ng ilang mga karne. Ako pa ang inatasan itong mamili habang ito ay may hawak na card. Kaya ang ginawa ko ay kuha na lang ako ng kuha. Bahala siya sa buhay niyang magbayad. Wala pang tanghali ay nakauwi kami pero hindi nito ako pinayagang pumasok sa aming bahay kundi sa bahay nito mismo. Can you cook to our lunch? Napakunot noon na lamang ako dito. Grabe pala ang taong ito. Ang daming request sa buhay. Hindi ka ba marunong magluto? It's dumb said. No. Pinalungkot pa nito ang boses. Napaawang na lamang ang aking bibig. Dapat kumuha ka ng tagaluto mo. I don't need it, cause you're already here. Marahas ako napalingon dito. Ano gagawin mo kung tagaluto? Please baby, I'm so hungry na. Lumapit ito sa akin at nagulat na lamang ako nang hinapit nito ako sa aking bewang. I'll be back. Sabay halik nito sa akin labi. Bago pa ako natauhan, ay nawala na ito sa aking paningin. Langhiya. Nagdaan pa ang mga araw na parang paulit-ulit na lamang ang mga ginagawa ko sa buhay. Dagdag ba sa aking konsumisyon ang panay-kain ni Alex sa aming bahay? Mukhang hindi nga ito marunong magluto dahil nangangatok ito palagi pag oras na ng kainan. Kuminsan naman ay dinadala pa nito ang ilang lulutuin para ako na ang magluto. Saludo na talaga ako sa kakapalan ng mukha ng kurimaw na iyon. Hanep talaga. Ginawa pa ako nitong kusinera. Maaga akong gumising ngayon para magluto ng aming breakfast. Sinobrahan ko na dahil alam ko namang may makikikain na naman na isang kurimaw. Narinig ko ang mga pababa mula sa hagdan. Bumaba si Hana kasama nito si Grace. Napaangat ang isang kilay ko dahil may mga hawak silang maleta. Ano yan? Mag-evacuate na ba kayo? Takang tanong ko nang ilapag ko ang hotdog. Lumapit ang dalawa sa akin at sabay na naupo kaya umupo na rin ako. Mamaya na ang flight ko, Aryan, sa Shanghai, China. Sumagot si Grace habang nagsasandok ng pagkain sa plato nito. What? Gulat ko ng tanong. Last week lang kasama mo si Chinito Boy ah. Ngayon pupunta ka na ng China? Anong gagawin mo doon? I need to go there for my sick father. Mahina nitong sagot at nagsimula ng kumain. Napatingin naman ako kay Grace. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang matinding kalungkutan. Alam ko ang pinagmula ng pamilya ni Grace. Sa totoong tatay nito na isang Chinese. Paano naman ang Prince Charming mo si Lester? Walay na ba? Tanong ko para maiba naman dahil baka makalimutan nito ang lalaking iyon. Lalong nalungkot ang mukha nito at tumigil sa pagnguya. Bigla namula ang ilong nito at para bang maiiyak. Ate Grace, okay ka lang? Nakatingin si Hana dito habang kumakain. Ano, may problema pa din ba? Tanong ko. Tuluyan na itong humikbi kaya napatayo ako upang aluin ito. Hinagod ko ang likod nito. Mukhang mabigat ang problema ni Grace. Umiiyak lamang ito habang pinapakalma namin dalawa ni Hana. Shh! Kung may problema ka, iiyak mo lang yan, Grace, para gumaan ang kalooban mo. Aalis ka pa man din mamaya. Si Lester ba? Biglang tanong ni Hana. Napatigil ako sa paghahagod sa likod ni Grace at sinilip ito. Napahinto naman ito sa kanyang pag-iyak. Bakit? Nakita mo na naman bang mayroong ibang babae? Sinasabi ko sa'yo, Grace, tigilan mo na ang kahibangan mo sa lalaking iyon. Hindi ka na nga pinapansin nun eh. Doon ka na lang kay Ken. Yummy pa. Ate Grace. Marahan tawag ni Hana. I saw him kissing with the other girl. Mahinang boss nito at yumuko. Parang gusto ulit maiyak. Tama na yan, Grace. Tama na sa kahibangan mo sa kanya. Hindi mo siya deserve. Sa ganda mong iyan, dapat hindi ikaw naghahabol. Ang dami mo kayong manliligaw, pero hindi mo binibigyan ng pansin. Doon pa talaga sa playboy na iyon.
Naku, kung hindi lang kapatid ni Mika iyon, baka pinakulam ko ng doktor na iyon. Asar ko sa lalaking iyon. Malay mo te, makakita ka na ng bagong inspirasyon sa China. Pwede din si Ken. Diba? Single pa naman siya. Singit ni Hana. Si Grace naman ay walang imik. Tahimik lamang at nakatitig sa kanyang pagkain. Ilang minuto muna ito bago nagsalita. Siguro nga, kailangan ko na mag-move on. Ganyan nga, Grace. Mag-ingat ka, Ate Grace, sa pupuntahan mo. Mamimiss ka namin. Gaano ka ba katagal maglalagay doon? Tanong ko. Hindi ko pa alam. Depende sa aming pag-uusap ng aking biological father. Sagot ni Grace. Napabuntong hininga ako. Niyakap ko ito sa kanyang likod dahil alam kong malaki talaga ang problema nitong dinadala na ayaw lamang nitong sabihin. Dagdagan pa ng isang playboy na doktor. Mag-iingat ka doon, Grace. Umuwi ka maganda at fresh. Sabay na natawa si Grace at Hana. Oo naman, Aryan. Tara, kain muna tayo. Nagpatuloy na kami sa aming pagkain. Ngunit bigla na naman ako nagsalita. Ikaw, Hana, saan ka? Ba't may maleta ka din? Takang tanong ko dito. Maski si Grace ay napatingin dito at nagtataka. Ngayon ako susunduin ng driver ng aking estudyante, mga ate. What do you mean, Hana? Tanong ni Grace. Magiging yaya siya sa kanyang estudyante. Ako na ang sumagot, kaya nagkwento na lamang si Hana. Isang buwan lang naman daw ang ilalagay nito sa kanyang aalagaan na si Angel dahil gusto nito makasama ang kanyang favorite teacher bago bumalik ng ibang bansa. Natapos na kami mag-agahan at hinayaan ko na silang mag-ayos ng kanilang sarili habang ako naman ay nagliligpit ng aming pinagkainan. Iniwan ko na lamang ang natirang pagkain at isang plato dahil alam ko namang mamaya ay darating na si Alex na kurimaw. Ewan ko ba kung bakit ko ito ginagawa sa taong iyon. Wala naman ito ibinibigay sa akin na kahit na singkunduling. Makalipas ang ilang sandali ay may malakas na nagbusina sa tapat ng aming bahay. Tiyak sundo na ito ni Hana pero wish ko lang sunduin din si Grace ni Ken. Ang gwapo kasi na lalaki iyon. Mukhang mabait at magalang. At soft-spoken pa. Hindi katulad ni Alex na mukhang maangas na makapal pa ang mukha. Pero mas hot at yummy naman. Ay, Diyos mio, Aryan. Magtigil ka nga. Nakita ko ang dalawa na sabay at mabilis na bumaba ng hagdan. Si Hana na naka-fitted ripped jeans at long sleeves na white, plus ang kanyang makapal na salamin, habang nakalugay ang buhok nito at flat shoes. Teacher na teacher talaga ang aura ni Hana, ngunit ang inosente pa rin ang mukha, habang si Grace naman ay naka-yellow dress na hindi aabot sa kanyang tuhod ang haba. Inilugay din ito ang mahaba at curly nitong buhok. Nilagyan niya lang na isang clip ang kanyang one side na buhok. Nakasuot din ito ng flat sandals na pa-crisscross ang design na umabot sa kanyang binti. Wow, ang gaganda naman ng mga bebe ko. Nakangiti kong ani sa mga ito. Nakita ko ang mga ngiti ng mga ito habang si Grace, bagaman nakangiti ay may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Nauna na ako lumabas ng bahay para tingnan ang nasa labas. Napawaw na lamang ako nang makita ko sa harap ng aming bahay ang isang black Lamborghini. Oh, sinong mayaman to? Namamangha ko salita. Second time ko lang kasing makakita ng ganitong sasakyan sa tanang buhay ko. Noong una ay kay Alex na isang red Ferrari. Sundo mo ba yan, Hana? Tanong ni Grace. Napaharap ako sa akin dalawang kaibigan ngunit si Hana ay bakas ang pagkalito. Hindi, bakas sa'yo yan. Sagot ni Hana. Umiling naman si Grace. Hindi ganyan ang kotse ni Ken. Parehas kaming napalingon sa sasakyan na lumabas mula doon ng isang malaking tao, si Sian. Narinig ko ang malakas na pagsinghap ni Hana sabay napakapit sa aking braso. Oh, akalain mo yun? Yan na palang driver mo, Hana? May panunodyo kong boses. Sino yan? Takang tanong ni Grace. Bago pa ako makasagot ay mabilis na nakalapit ang malahiganteng si Sian. Sobrang gwapo naman ang taong ito. Ang suot itong long sleeve na puti na tinupi hanggang siko kaya kitang-kita ang maugat nitong braso. Dagdagan pa ng kanyang dibdib na mabalbon dahil masyadong litaw dahil bukas ang dalawang botones nito na para bang sinasadyang ipakita nito ang pumuputok nitong dibdib na mukhang matigas. Ang buhok nito ay mahaba, nalagpas balikat at makulot dahil nakalugay lamang ito. May kamukha itong sisiyan. Hindi ko napigilan ang aking sarili dahil sa sobrang gwapo nito. Si Kanyaman, Ate Aryan. Biglang singit ni Grace. Exactly. Pero bago pa may magsalita sa amin, ay may narinig akong pamilyar na boses. Walang iba kundi ang aming kapitbahay na si Alex. What's up?
TL? Barito ng boses ni Alex kay Sian. Nagkibit balikat lamang si Sian. Sabay silang nag-fist bump. Sino naman to? Bakit may mga gwapo ngayon? Si Grace na namamangha sa dalawang malalaking tao. Si Alex yan, te. Bagong kapitbahay natin. Bulong na sagot ni Hana. Ako naman ay natameme na lamang dahil sa gwapo nang dumating na si Alex. Nakashort lamang ito at hubad baro pa. Pawis na pawis pa ang katawan. Napaka-hot nitong tingnan. Nakadagdag pa ang tattoo nito sa likod na hindi ko maintindihan kung anong itsura. Narinig naming tatlo ang pag-uusap ng dalawa na gamit ang ibang lengguwahe. Mga lahing foreigner ba itong dalawa? Maybe. Tipid kong sagot. Lumapit na sa aming gawi si Sian at napaka-fierce na muka. Para itong hari na naglakad at walang salita na kinuha nito ang dalang maleta na hawak ni Hana. Tiningnan naman niya kami at tumangulang. Wala man lang kare-reaksyon ng muka. Tumalikod na ito at mabilis na inilagay ang maleta ni Hana sa likod ng luxury car nito. Bigla kaming napatigil nang may isa pang puting kotse ang dumating sa aming harap. Nang huminto ito, ay lumabas ang isang lalaking chinito na walang iba kundi si Ken. Lahat kami ay napunta sa kanyang atensyon. Nakita ko ang pagkunot noon ni Sian habang si Alex naman ay nagdilim ang mukha. Nandito na ang sundo mo. Bulong ko kay Grace. Nakangiti na humarap ang gwapong si Ken na mukhang fresh at mabango. Malabida ng K-drama ang peg nito pero bago pa makalapit si Ken sa amin ay mabilis akong nahablot sa aking braso nang walang iba kundi si Alex. Mabilis niya akong hinila palayo sa aking dalawang kaibigan. Nakabusangot ang mukha nito at napakadilim ng mukha. Bago pa ako makareact ay napatingin ako kay Hana na hawak na rin ngayon ni Sian at mas nakakatakot ang mukha nito. Kulang na lang ay makaladkad si Hana. Diyos mio, bakit bigla akong nangilabot sa mga mukha ng dalawang lalaking ito? Hey, ano ba? Bitiwan mo nga ako, Kurimaw? Nanggigigal kong singhal kay Alex. Hindi ako nito pinansin, bagkus ay nakatingin lamang sa dalawang tao na nakatayo. Si Grace at si Ken na halatang nagulat. Mauna na kami, ni Ken. Baka mahuli kami sa aming flight. Ani Grace. Nakita ko ang pagka-gentleman ni Ken nang kunin nito ang maleta sa kamay ni Grace. Hinawakan din nito ang kaliwang kamay ni Grace para alalayan. Teka, wait! Mabilis kong hinablot ang aking braso na hawak ni Alex kaya napabitaw ito sa akin. Patakbo kong lumapit kay Grace nang akmang papasok na ito sa loob ng sasakyan. Mabilis kong niyakap si Grace. Niyakap din ako nito bilang ganti. Easy, Grace. Tawagan mo kami agad pagdating mo doon. Lalo na kung may mangyaring hindi maganda sa'yo doon. No worry, Ate Arian. Nakangiti nitong sagot sa akin. Ingat ka, Ate Grace. Nakita namin ang patakbong lapit ni Hana sa amin. Parang gusto ko maluha tuloy dahil may iwan ako mag-isa dito sa bahay. Lahat sila ay busy na at ako na lamang ang may iwan. Si Mika kasi ay may mission pa kaya hindi ko alam kung kailan pa ang balik noon. Nakakalungkot lang. Mag-ingat kayo, Grace. Ikaw, Ken, ingatan mo si Grace. Harap ko kay Ken. I will. Nakangiti nitong sagot sa akin. Halos mapasigaw ako sa gulat nang may malaking braso ang yumakap sa akin bawang palayo sa aking kaibigan. Pati sila ay nagulat din. Ano ba, Alex? Asar ko dito. That's enough. Nakapagpaalam ka na. Hindi mo na kailangang makapagngitian sa gagong iyon. Napakagatlabi na lamang ako sa tindi ng pagkabuisit ko sa Kurimaw na ito. Sasagot din sana ako ng mahagip ng aking paningin si Hana na ngayon ay buhat na parang sako ng bigas ni Sian. Napanganga na lamang ako. Nakita ko din ang panlalaki ng mga mata ni Grace at ilang sandali lang ay pinasok na ni Sian si Hana sa loob ng sasakyan nito. Nauna nang umalis ang dalawa. Alanganing napatingin na lamang ako kay Grace at Ken. Kubuway na lamang sa akin sa Grace at ngumiti si Ken. Mabilis na pinagbuksan ng kotse ni Ken sa Grace bago pumasok sa loob. Ilang sandali pa ay umalis na rin ang mga ito. Come here. Masungit na boses ni Alex sa akin. Nagpupumiglas ako sa pagkakahawak sa akin ni Alex ngunit talagang wala akong laban sa kasintigas ng bakal na kamay nito. Ilang sandali pa ay nandito na kami sa loob ng bahay kaya binitawan na rin ako ng Kurimaw na ito. Where is she going? Seryosong mukha na tanong nito sa akin habang nakatunghay. Sino? Kung si Hana Nabitin ang pagsasalita ko nang magsalita ito. Not her. The other girl. Si Grace? Kunot na ako dito. Parang hindi ko nagugustuhan ang pagtatanong nito sa aking kaibigan. Yes, where is she going?
Nakita ko ang pagdukot nito ng cellphone sa kanyang bulsa. Bakit mo tinatanong? Mataray kong sagot. Answer me, dahil hindi ako natutuwa sa kasama niyang mukhang bakla. Bakla? Damn that asshole. Ewan ko sa'yo, buisit. Tinalikuran ko ito dahil mukhang nababaliw na ang kurimaw na ito. Hindi pa man ako nakakalayo sa aking paglalakad nang marinig ko itong nagsasalita kaya napalingon ako dito. Nakita ko ang hawak nitong cellphone sa kanyang kaliwang tenga. I have a bad news. Someone kidnapped your girl. Yeah? You must hurry up or you will regret it. Of course, dimwit. I don't know. Bye. Mabilis ditong pinatay ang tawag at basta na lamang dito inihagis sa aming sofa. Tumalbog pa nga ito at napunta sa baba. Mabuti na lamang ay may carpet ang sahig. Si Grace bang tinutukoy mong kinidnap? Hoy, nababaliw ka na ba? Mukha bang kidnapper si Ken? Asar na talaga ako sa kurimaw na ito. I don't care what's the name of that asshole. Baliwala nitong sagot at tinalikuran ako. Nakita ko ang pagdiretso nito sa kusina. Grabe na talaga ang kakapalan ng mukha ng kurimaw na ito. Walang paalam na umupo na lamang ito at binuksan ang tinakpan kong pagkain. Kakain ako, baby. Aba, at nakuha pa nitong magpaalam sa akin. Hinayaan ko na lamang ito dahil tinirhan ko naman talaga ito ng pagkain. Akit na lamang ako para makaligo. Siguro naman ay uuwi na ito pagkatapos kumain. Tatagalan ko na lamang ang pagligo. Matapos ang isang oras ay press kong bumaba ako. Suot ko lang ay sando na kakulay sa uniforme ng sundalo. Habang sobrang iksing short na kulang na lang ay makita ng aking singit. Hindi naman ako lalabas ng bahay at wala akong balak na makipag-usap sa isang kurimaw o kahit makita man lang ito. Saktong nasa huling baitang na ako nang mapahinto ako. Anak ng tinapa, ang walang hiyang si Alex ay komportableng nakahiga sa malaking sofa at nagbabasa ng aking gawan libro. Ibinaba nito ang hawak na libro nang mapansin ako. Mabilis ang mga mata nitong humagod sa buo kong katawan, lalo na sa aking dibdib at legs. Parang gusto ko tuloy manginig sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Lovely. Napakagatlabi pa ito na para bang biglang natakam habang walang kurap na nakatingin sa akin. Pinamulahan ang aking muka. Langyang kurumaw na ito. Bakit hindi pa ito umuwi? Parang bigla ako nagsisi kung bakit naisipan ko pang magsuot ng abot singit na short. Bakit nandito ka pa rin? Umuwi ka na. Singhal ko dito. Bumangon ito at itinaas ng bahagya ang hawak na libro. I love reading your books, baby. And also, I love your body. Diyos mio. Wala talagang preno ang bibig nito. Nakamamatay na irap ang ibinigay ko dito. Hindi tamang nandito ka sa bahay. Hindi naman kita gaanong kilala. Babae ako at lalaki ka. Ano na lamang ang sasabihin ng ibang tao kung panay ka punta dito? Hindi ko na napigilang sambitin ang mga salitang iyon. Then, let them think about that. Para alam nila kung saan sila lulugar. Tingin na ba kakapal ang mukha mo, kurimaw? What? Mukhang hindi nito nagustuhan ang tawag ko dito. Kurimaw? Ikaw si kurimaw. Kurimaw na pangit. Pangaasar ko. Ngunit bigla ako nang ilabot ng magdilim ang mukha nito. Tumayo ito at humakbang na lumapit sa akin. Biglang nagtayuan ang aking mga balahibo sa aking katawan. Bala ko sanang tumakbo paakyat ngunit mabilis sa mga kamay nito at tinuli ang aking maliit na bewang. Don't ever run at me, baby. Anong tawag mo sa akin? Kurimaw na pangit? Hindi mo ba alam na marami mga babaeng umiiyak para lang mapansin ko? Nakayuko itong nakatingin sa akin ngunit ang mga mata ay napako sa akin labi. So, ano ngayon? Di dun ka. Wala namang may pake. Baka akala niya magiging isa din ako sa babae niyang naghahabol dito. Kahit pa sobrang gwapo at sobrang yummy ng katawan nito ay hindi ako aamin dito. Really? Alam mo ba, ginagalit mo ako? Ginagalit mong alaga ko. Sobrang lapit na ng mukha nito sa akin. Halos ramdam ko na ang mabangong hininga nito sa akin. Biglang nag-init ang buong mukha ko lalo na ang aking katawan sa sinabi nito. Hindi naman ako tanga para hindi makuha ang sinasabi nitong alaga. Anak ng tipaklong. Para bang inaakit pa ako ng kurimaw na ito. Lumayo ka nga sa akin. Halos hindi na ako makapagsalita dahil ang mukha nito'y nasa mukha ko na. Mukhang hindi na nito napigilan ang sarili at tinalikan na ako sa akin labi. Pilit kong sinasarang aking bibig ngunit bigla niyang kinagat ang pang-ibaba kong labi kaya napanganga na lamang ako.
At naging dahilan iyon para mas lalo niyang palalimin ang halik. Halos malunod ako sa paraan ng mainit at mapusok nitong halik sa akin. Kulang na lang ay kainin nito ng buo ang labi ko. Hindi ko na napigilan ang aking sarili kung kaya napayakap na lamang ang dalawa kong braso sa kanyang batok at naramdaman ko ang pagpulupot ng matitigas nitong braso sa aking katawan. Hingal na hingal kaming parehas sa aming mainit na halik. Nakita ko sa mga mata ni Alex ang matinding pagnanasa at apoy, kaya muli ay sinunggaban na naman niya ako ng masarap na halik. What the heck? Malakas na boses ng kilalang kilala ko na si Mika. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang boses ng aking kaibigan. Mabilis kong inilayo ang aking sarili kay Alex at kulang na lang ay lumubog ako sa aking kinatatayuan. Huling-huli kaming nagtutuka ang dalawa ni Alex. Aryan? Teka, sino ka? Alex? Bulalas ni Mika na halataan labis na pagkagulat. Nandito ako ngayon sa aking kwarto matapos ang nakakahiyang tagpo na aming ginawa ni Alex ay parang ayoko nang magpakita sa kahit na sinong tao. Nagkukumahog ako umakyat para lang makapasok sa aking kwarto. Iniwan ko si Alex na nakakaasar ang muka dahil nakangisi lamang ito na para bang wala lang ang lahat. Mas nakakahiya sa aking kaibigan pero nakapagtataka lamang ay paano niya nakilala si Alex na para bang matagal na ang mga itong magkakilala. Nakatalokbong ako ng kumot nang marinig ko ang pagkatok sa aking pinto. Aryan? Tawag sa akin ni Mika. Napapikit na lamang ako dahil ayoko makita si Mika. Nahihiya ako sa kanya. Ngunit mukhang hindi titigil sa kakakatok itong kaibigan ko. Aryan? Wait lang. Napabangon na lamang ako at dahan-dahan bumaba ng aking kama. Pagbukas ko ng pintuan ay salubong ang mga kilay ni Mika. Ang tagal mo namang mabukas. Dara-diretsong pasok ito at umupo sa aking kama. Nakatayo ako sa kanyang harapan. Hanap talaga itong sa Alex. Masyadong mabilis. Takot mo unahan ng iba. Talagang naniguradong dito na tumira. Nakatuka agad sa'yo. Napapailing pa ito habang nagsasalita. Kulang na lang ay lumubog ako sa aking kinatatayuan. Nakakahiya na nga ang huli sa aktong halika namin ay talagang sinabi pa ni Mika. Kilala mo siya? Tanong ko. I knew him for many years. Nakatingin lamang ako sa kanya at nakataas ang isang kilay. Kaibigan siya ni Kuya Lester. Pagtutuloy nito. Wala namang problema kung magkagustuhan kayong dalawa ni Alex, my friend. Basta, huwag ka lang yung sasaktan. Parang may laman ang salitang iyon ni Mika. Huh? Nothing. Anyway, naparito ako para sana abutan ang dalawa. Ang kaso, nahuli na ako ng dating, kaya hindi ko naabutan sina Grace at Hannah. Pero ayos lang, natawagan ko naman sila sa phone. Naparito ako para magpaalam sa'yo, my friend, dahil baka matagal akong hindi makakabalik dahil sa aking trabaho. Hindi ka dito uuwi? Wala akong kasama dito. Parang gusto ko tuloy maiyak. Talagang wala akong kasama dito. Yeah, baka after nito ay makapagpahinga din naman ako. Saka huwag ka mag-alala. May matang nakatingin sa'yo. Mas safe ka sa kanya. Nakangising sabi nito. Sinong tinutukoy mo? Takang tanong ko. Sino pa bang katukaan mo kanina? Pangaasal na anito sa akin. Napairap tuloy ako. Tumayo ito at yumakap sa akin. Basta ingat ka dito, my friend. If ever na paiiyakin ka ni Alex, isumbong mo sa akin at pahihirapan ko. Ang advance mo naman mag-isip. Tumawa lamang ito sa akin. Ganoon talaga, my friend. Kaya sige, mauna na ako. Uuwi pa ako sa amin at baka magtampo na ng tuluyan si Mom and Dad. Kumalas ito sa aking pagyakap. Ingat ka, Mika. Ingat din, Aryan. Lumabas na ito ng aking kwarto. Kaya sumunod naman ako para ihatid dito sa labasan. Ngumiti lamang ako dito nang sumakay ito sa kanyang big bike. Nagbabay ito sa akin at kumuway ako para magpaalam. Napabuntong hininga na lamang ako dahil talagang may iwan ako mag-isa dito sa bahay. Bagamat madalas ako maiwan ay sanay naman akong umuwi ang aking mga kaibigan sa gabi. Lalo na sa tuwing natutuwa ang mga ito sa pagka-uwi kapag masarap ang luto kong ulam. Halos manigas ang aking katawan nang may matigas at maugat na braso ang pumulupot sa aking maliit na bewang. Napasigaw ako. Uy, mahinang boss, dito na ikinataas ng aking mga balahibo sa aking batok. Bitiwan mo nga ako, bigla-bigla ka na lang nangyayakap. Hindi naman tayo close. Pilit kong tinatanggal ang matigas nitong braso sa aking bewang.
How close do you like, baby? Like this? Naramdaman ko mainit itong katawan sa akin at kulang na lang ay ipitin nito ako. Naramdaman ko ang may matigas na bagay sa aking likuran. Bastos! Hysterical ko. Ang bastos na kahubad. Nakadamit pa ako, baby. Parang pang-aasar pa nito sa akin. Loko ka talagang kurimaw ka. Malakas ko itong hinampas sa braso nito. Ouch, baby! Niluwagan niya ang pagyakap sa akin. Mukhang nasaktan nga sa aking paghampas dito. Kasalanan mo yan. Masyado kasing mahangin, kurimaw. Mabilis akong nakawala dito at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Ang bala ko ay hindi na magpakita dito habang buhay. Marami pa namang stock sa ref. At dahil mag-isa lamang ako ay ilalak ko ang buong kabahayan at hindi ako lalabas. Pero bago pa ako makapasok ng tuluyan sa pintuan ay may humagip na naman na braso sa aking bewang. Ano na naman ba? Asar ko kay Alex na kurimaw. Wala kang kasama dito, baby. Mabuti na lang nandito ako. Kailangan mo ng hot bodyguard. Mayabang na sabi nito na may kasama pang kindat na para bang nang-aakit.